kanila. Walang magmamalasakit sa kanila. Kundi ako, sabi ng Panginoon, kung tinatanggap mo, kapatid, na tagasunod ka, tagapagmahal ka ng Diyos, gano'n din mo rin ang pagmamahal ang ipapakita mo sa kanilang kinasusuklaman ng susunod. Amen? Hindi ako nagagalit at sabi mo sinisigawan ko kayo. Nadadala lang ako ng punto na sinasabi ko sa inyo. I feel excited kapag nakararamdaman ko kinakausap sa inyo ng Panginoong Jesucristo. Ako lang ang bumubuka ng bibig niya. Mga kapatid, gusto ko po alalahan ninyo kung kayo mga magulang, alalahan ninyo yung mga anak. Pwede ba? Just in a few seconds, alalahan ninyo yung mga anak. Dahil kung mayroon dapat unang mapakitaan nyo ng pagmamahal, yung unang dapat makaramdam ng pagmamahal ng Diyos, yung dapat yung nanay mo, yung dapat yung tatay mo, yung dapat yung mga kapatid mo. Pero minsan, mas magaling pa tayo sa ibang tao. Kaya natin mahalin yung ibang tao. Pero yung magulang natin, malang nanay ko ang daming maraming kasalanan sa akin. Sabi naman ng anak, yung magulang, yung anak ko napakasama. Bili mo, lumot, laman at tubo mo, hindi mo kayang mahalin. Tapos sasabihin mo, mahal mo ang Diyos. Basa. Babasahin natin. Ang sabi dyan, sa first John, kung bakit sinasabi mo, mahal mo ang Diyos, hindi ka marunong magmahal sa kapwa mo, totoo ba yun? Ha? Bibili ang sasagot sa inyo. Basahin natin. Ulo-ulo-ulo-1. Ha? Ano sabi? Ulo-1. Ha? First John 4, verse 19. Maglinaw ka mo, mga Bisaya. Ha? Yung mga Tagalog ko, pakinggan nyo. Yung mga Bicolano, listen to this. Yung mga Bicolano kasi, hirap sa ngayon. Pa-i-listen na lang. Ano sabi, ha? First John 4, verse 19. We love because He first loved us. Dahil na natuto tayo ng pagmamahal ng Diyos sa puso natin. Kaya nga tayo nag-Adventista eh. Kaya nga natin siya tinanggap eh. Natuto tayo na magmahal. Kasi minahal na tayo. Naiintindihan natin ang pagmamahal ng Diyos. Na ang pagmamahal ng Diyos, walang sinisino. Lahat mahal niya. Ikaw man ay libas sa susyudad. Ikaw man nasa taas ng lipunan. Mahal ka ng Diyos. Wala siya tinatami. Ha? Anong sabi? If a man say, I love God, and hate his brother, he is what? Ano sa Tagalog yun? Siya ay sinungaling. Siya ay sinungaling. Ang nagsasabi niya na mahal niya ng Diyos, hindi siya marunong magmahal, hindi siya marunong magbigay, hindi siya marunong matawag, hindi siya marunong maglingkod. Ang sabi, sinungaling. Hindi ako sabi niya. Ito awayin niyo. Sinungaling. At ang sabi sa kasulatan, yung mga sinungaling, hindi yan makakarating sa kalangitan. Hindi dahil sa ayaw ng Diyos. Gusto nga ng Diyos lahat maligtas eh. Ang problema lang, kumbaga sa airport, wala siyang pasaporte. Alam niyo sa airport, kasi kagagaling ko lang doon, ba't kayo pogi, ba't yung tampo ang PhD nyo, mataas pinag-aralan nyo, kung todo forma kayo, wala kang passport, hindi ka makakalipad. Yan si Kuya Henry, yan nagtatrabaho sa airport. Wala yan talaga pa. Ewan ko lang, sa tamang pananaw, pero nalang mo talaga sobrang lakas mo. Nakita ko yung sample. Kapag ito meron naman tulungan yung tao dito. May passport naman. Pero sa atin ng gobyerno, kay Madam, hindi ko na babagkitan ng pangalan, kilala nyo, yung kasing high ko rin. Si Madam, sa atin ng gobyerno,
Hindi ka makakalis. May pasaporte ka, di ba? Pero sabi nila Pinoy, nila Bossy, wag mong paalisin yan. Nakalis ba? Sabi niya, nagbabakasyon na yung hospital, di ba? Nasa hospital ka ba? Si Madam? Ha? Okay. Kaya pa nga marami. Mga kapatid, yung mga sinungaling, alam mo naman yan eh, hindi sila makakarating yan. Bakit? Hindi naman sila magiging maligaya sa langit eh. Di ba? Yung mga tao doon tapat eh. Di mo, yung mga matitinong pulis, kinasusuklaman ng mga buhay ng pulis, di ba? Kasi hindi din nakikisama eh. Pero, ang sabi ng Panginoon, yung mga sinungaling, bakit naging sinungaling? If a man said God and hated his brother, he is a liar. For he that loveth not his brother, whom he has seen, cannot love God, whom he has not seen. Ayan ang katwiran ng Biblia. Ang sabi ng Biblia, tayo muna kapatid, huwag mong lukuhin sarili mo. Alam ko, 30 years ka na sa simbahan, naging elder ka, naging bigod lahat. Huwag mong lukuhin sarili mo. Let us be honest with ourselves. Ang sabi ng Panginoon, paano mo sinasabi mahal mo ko? Iyang ang katabi mo, hindi mo kaya tignan, hindi mo kaya kamayan, hindi, pag nagkatahan tayo, so, diba? Na mahal natin ng Panginoon, ano bang kanta na may, no? Tapos sabi Sheikh Hans, may nakita akong ganyan sa church eh. Yung kinakanta yung Family of God, di siyempre kama yan. Siya, kunyari kasi malapit lang sila sa church. Ang gagawin ay iisip sa doon, para hindi niya yung makamayan. Ha? Ihintay niyo matapos yung kanta. Pagtapos yung kanta, babalik na siya doon. Sabi ng Panginoon, sinungaling yun. Kung ikaw nanay, tatay, hindi mo kayang patawarin yung anak mo, yung apo mo, please refrain yourself by saying, I love God. Kasi sabi ng Biblia, oy, huwag kang sinungaling. Siguro kung makikita lang natin ang anghel natin, pipilitin tayo, di ba? Mga kapatid, sinasabi ko ito in a positive way, huwag yung specific negative. Pero alam ko lang kayo ng mamahal. Ang paalala lang ng Diyos, kung totoo yung pagmamahal mo, dapat matuto ka rin magbigay, magpatawad, at maglingkod. Sa katapos-tapusan mga kapatid, I want you to bring the parable of the sheep and the goats. No? Matthew 25, pagkasin niyo po yung kasulatan nyo, dito na po tayo magtatapos. Mateo 24, ang talata po ay Mateo 25, talatang 31 hanggang 46. Doon nyo na po basahin yan sa bahay ninyo. Kasi dito ko na po tatapusin. Hindi ko pa babasahin lahat. Pero ito po ang parabol. Doon dumating ang Panginoong Jesucristo, ito po ang parabol. Hiniwalay niya na yung mga kambing sa kaliwa, yung mga tupa sa kanan. Sumisimbolo sa pagdating ng Panginoon, may dadatnan siyang mga taong hindi natutong magbigay, hindi natutong magpatawad, hindi natutong maglingkod. Doon yun sa kaliwa. Pero yung mga tao na maski noong araw hindi natutong. Pero dahil sa grasya, biyaya ng may kapal, natutunan nila kasi mahirap na magmahal, maglingkod, at magpatawad. Doon yung sa kanan. Pakinggan nyo, sinabi ni Kristo, doon sa mga kambing. Ha? Then the king will say to those, doon tayo sa doon tayo sa 41. Okay. Doon tayo sa 24. Then the king will say to those on his right, come you, who are blessed by my Father, take your inheritance
the kingdom prepared for you since the creation of the world. For I was hungry, and you gave me something to eat. I was thirsty, you gave me something to drink. I was a stranger, and you invited me in. I was clothed, and you clothed me. I was sick, and you looked after me. I was in prison, and you came to visit me. Then the righteous, pakinggan ito, sabi daw ng mga tapat, Lord, when did we see you hungry? Where did we see you thirsty? And give you something to drink? When did we see you stranger? Invite you in? Or did he clothe and clothe you? When did we see you sick? Or in prison and go to visit you? Ano sabi ng Diyos? Itong reply, I will tell you the truth. Whatever you think for